Kamusta? Ako si Typhoon. Sa inyong lahat, pagbati mula sa panibagong araw. Maigpit na pagbati at pagmamahal sa lahat. Isabel, ang bilis mo talagang ma-excite. Pilya ka talaga. Alam mo ba si Rocky, tuwing pinapakita ko ang pagmamahal ko kay Isabel, namamatay siya sa selos. Si Isabel, sa totoo lang, hindi niya karaniwang pinabibigyan ng ganito ang ibang aso. Sanay na si Isabel kay Rocky, kaya kahit inisin siya, tahimik na lang siya. Mga kaibigan, pasensya, 1 linggo na naman akong nawala. Sa nakaraang 1 o 2 buwan, hindi talaga kami nakasunod sa isang maayos na schedule, tol. Walang regular na upload ng video, tuloy-tuloy ng mga trabaho, mga pag-aayos, kung ano-ano pa. Alam ko na miss ko talaga ang regular na pag-upload ng video. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat para dito. Dahil sinusubukan ko magkaroon ng maayos na schedule, sobrang napagod ako sa prosesong ito. Ang dami ko talagang naging gawain. Hindi ako nakapag-upload ng videos, pero mula ngayon, nangangako ako sa inyo. Kapag si Typhoon Demirci ang nangako, walang problema. Ligawin ko mas regular at mas maayos ang mga video ko kung lulobin ng Diyos. Sunod-sunod na ang mga video na darating. Sabi ng iba, dati raw nakakadalawa o 3 video ako sa isang araw. Ngayon, kapag nakapag-upload ako ng isa sa 1 linggo, nagpapasalamat na sila. Napapatawan niyo ako sa gaganda ng mga komento niyo. Maraming salamat sa inyo. Dahan-dahan lang, mangyayari rin yan. Ngayon, dinala akong pusa namin sa bukid. Siguro matagal na kayong di nakakakita ng pusa. Ilang buwan na rin. Dito na sa bukid rin titira ang pusa namin. Nilalagay ko siya sa container. Pakakawalan ko siya sa hardin. Paano natin siya pakakawalan? Kuya, ikukulong ko muna sa hardin yon ang lahat ng nasa labas bago natin siya pakawalan. Gusto kong ilabas ang pusa sa hardin at panurin siya. Pagkatapos ng pusa, ilalabas ko na ang mga aso. Titingnan at ayusin natin. Mamaya makikita ninyo. Loki, ang lambing mo talaga, anak. Ang lambing mo talaga, Rocky. Mga anak kong babae. Si Rocky ay anak kong lalaki. Anak, huwag kong tawagin anak kong babae si Rocky. Sandali lang. Huwag ninyong tamaan ang mikropono. Sandali. Sandali, kayong mga pilyo. Sandali lang. Unti-unti na rin naming naayos dito. Halos wala na kami masyadong gagawin dito, mga kaibigan. Naayos na rin namin ang problema sa tubig. Salamat sa Diyos. Naayos na rin namin yun. Nailagay na namin ang pressure pump namin at naging maganda rin ang resulta. May mali din kaming punching bag dito na binili ko para kay Kaan. Nakalimutan din ito ni Kaan dito. Dahil naiwan niya ito rito, naisip ko na ilagay ko na lang dito. Pero tingnan mo, may ugali si Isabel na yun. Yung mga matagal na akong sinusundan, siguro mga 8 o 10 taon na, o 4 o 5 taon na. Alam nila si Tyson na tagahukay ng libingan natin. Ngayon, si Isabel ay anak ni Tyson na tagahukay ng libingan. May ugali si Tyson na tagahukay ng libingan. Kapag sumusuntok ako ng ganito, aatake siya, hahabulin niya ako at kakagatin niya ako. Tingnan mo, ginagawa rin ni Isabel ang pareho. Isabel, anong sinasabi mo anak ha? Anong sinasabi mo anak? Tingnan mo. Sandali lang anak, huwag mo akong atakihin, sandali lang. Kumalma ka, tingnan mo. Tingnan mo ngayon. Anak, anong sinasabi mo? Hindi mo gagawin sa akin? Ibig sabihin, pag naripag-away ako sa labas kasama si Isabel, lulurayin niya ako. Anak, anong ibig mong sabihin? Oh, Izosh! Anong sinasabi ng anak ko? Diyos ko. Anong sinasabi ng anak ko? Diyos ko. Ayop ka. Inuntog niya talaga ako, pare. Hoy, dahan-dahan lang. Sandali, kalma ka lang. Kalma. Nasa tabi niya, Isabel, kuya. Hindi talaga pwede mong trabaho kasamang sako ng buhangin. Nababaliw siya. Nakuha niya ang ugali niya sa tatay niya. Ganyan din ang tatay niya noon. Tuwing sasapakin ko ang sako, kumakapit siya sa sako. Si Isabel, kakapit din sa akin. Tingnan mo. Pasaway ka nga. Bakit mo kinagat si tatay? Hoy, bakit mo kinakagat si tatay mo? Bakit mo kinakagat si tatay mo, ha? Bakit mo kinakagat si tatay? Bakit mo kinakagat si tatay? Alaking baby, sige, bumaba ka. Pasaway ka talaga. Ngayon, ikukulong ko na kayo mga bata. Ayos ba? Ikulong na natin na muna ito. O baka mamaya na lang natin ikulong. Sandali lang. Ipakita ko lang itong tubig. Aha, tingnan mo. Na-set up na rin natin ang ating pressure pump. Ngayon, ganito na dito. May maayos na tayong supply ng tubig. Rocky, pati ikaw, inaaway mo rin ba ang tubig? Inaaway rin ni Rocky ang tubig. Isabel, halika. Paliliguan ko kayo, halika. Halika, Izosh. Paliligyan ko kayo, halika. Tingnan mo ang tindig ni Isabel. Bakit ganito kaunti ang tubig na lumalabas, ha? Mukhang napilipit yata ang tubo. Rocky. Salamat naman at may tubig na tayo dito ngayon. Pinagawa ko na ang mga linya dito. Kaya ngayon may maganda na tayong tubig sa loob ng container. May gripo na tayo dito. Naayos na namin ang buong sistema.
Kuryente, tubig, lahat ng kailangan natin, salamat sa Diyos, meron na tayo. Walang problema mga kaibigan. Tara, lumabas tayo ngayon sa hardin. Makikita natin ang pusa mamaya. May ilan akong isinara. Makikita niyo na kung sino ang isinara ko. Nasa loob na rin si Karam. Yung grupo ni na Dede, Natasha at Asiye, alam mo namang sakit sila sa ulo, kuya. Ngayon, isinara na namin sila lahat. Sa loob ng panakan. Ngayon, sina Karam at Kaplan lang ang nakalabas sa hardin. Ilayo mo muna rito yung grupo ni Dede. Dede! Nayon ba kayo dyan, Dede, Asiye, Natasha, mga pilyo kayo? Mga pilyo. Simula ngayon, hindi ko na kayo bibitawan. Diyan lang kayo. Iginukulong ko kayong lahat. Ginawan pa namin ang pinto yon. Ngayon, tinatawag ko na lahat ng tropa sa labas. Ngayon, gagawin ko na rin yun, Eris, papa. Isasara ka na rin namin. Gagawin ko yun na yun. Wala akong iiwan na kahit isang aso sa bakuran. Maraz, Apollo, Chitir, Tyson, Ares, yung mga nakatali ang tinutukoy ko. Lahat sila, isasara ko rin. Pagkatapos nun, sina Carlos, Hector, Odin, at iba pa ay palalayain ko sa bakuran. Kung gusto ninyo magkaroon ng ganong video, sabihin nyo lang, gagawin natin. Nasaan ang mga baby ko? Tingnan nga natin, anong ginagawa ninyo? Kunan mo nga si Bonchuk, Bonchuk! Bonchuk! Nagbibilad ka ba sa araw, anak? Wapo kong anak, tingnan mo siya sumigaw. Bonchuk, halika, pagkakawalan kita, halika. Binuksan nila ito. Binuksan nila, grabe, nakakahanap talaga kayo ng paraan kahit saan. Kung ano-ano talagang nahahanap mo, Dide, huwag kang tatakas dyan. Mukhang nagtipon-tipon na silang lahat. Oy, Dede, huwag kang maginarte ulit. Mukhang hindi ko na isara ng maayos ang pinto dito. Akala ko na isara ko na pero mukhang hindi. Paano kaya nila nabuksan ito? Nakahanap na silang lahat ng paraan na yon. Hindi, Lolo. Baka mabangga mo ang ulo mo, kaya mag-ingat ka. Hindi ka tatakas kahit saan. Nagsimula na akong mag-video, di ba? Si Lolo hindi makalapit na yon. Nalulungkot siya. Nalulungkot talaga siya. Halika, ipakita natin ang mga anak natin. Si Pusat ang tatay. Lumapit ka, guwapo kong anak. Halika, Leon ng Anadolu. Hindi kita bibitawan na yon. Hindi kita bibitawan na yon, Pasa. Ipunin ko ang mga aso, ayos ba? Ayan na siya, ayan na siya, ayan na siya. Higanteng sanggol. Higanteng sanggol asya. Kumusta ganda? Salamat, maayos ang mga anak natin. Reyna, gusto mo bang palayain ka namin, ha? Kung palalayain ka namin. Isos, nandito kami, baka mag-away kayo. Hindi rin dapat kami laging pumunta doon kasama si Isos. Odin pa siya, Bella. Alex. Carlos, anong ginawa mo, anak? Hindi ko ba kakahugas lang ng mga kulukan, anak? Parang baka, hindi aso. Sandali, papunta na si Isabel. Isos, halika. Halika Isabel, halika Isabel, halika Isabel. Makawais na Isabel at çıtır, kuya. Hindi ko sila pinagsasama kaya ganun. Ilabas muna natin si Bonchuk. Papasukin na si Bonchuk. Sandali lang, sandali lang. Halika Bonchuk. Walang away, di ba? Halika Bonchuk. Bonchuk, tumahan ka pa siya. Tumahan ka, anak, tumahan ka, anak. Ang Isabel ko ba ay naging asong pastol. Anak kong babe. Halika nga, halika, halika. Wala sina Dede, Asiye at Natasha. Mga kambing, malaya na kayong maglakad. Caramel, halika. 2 araw na masama ang pakiramdam ni Caramel, mga kaibigan. Nagkaroon siya ng hindi natunawan kaya namagantian niya. Pagkatapos noon, piniinom ko siya ng olive oil at iba pa. Minasahe ko ang tiyan niya. Pinatakbo-takbo ko rin siya. Ngayon, salamat sa Diyos. Gumaan na ang pakiramdam niya. Medyo mas okay na siya. Pero hindi pa siya lubos na nakakabawi. Mga kambing ko, tingnan muna natin sa labas. Huwag kayong pumasok sa loob. Caramel, dumaan ka, anak. Caramel, dumaan ka. Halika, halika. Ngayon nahawakan ko na. Atake si Isabel. Teka nga. Izosh, halika, Izosh. Halika ikaw. Izosh! Halika dito. Halika, Izosh. Izosh, wak. Halika, 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 halika. Halika nga dito. Naging magkaibigan na sina Isabel at Rocky. Palagi silang magkasama, kuya. Lagi silang magkasama sa paglalakad. Hayaan mong makakain ng maayos si Bonchuk ko. Malapit na kung papala rin, mga kaibigan.
Magdadala din tayo ng pupa. Ibig sabihin, siguro, sa susunod na buwan, dadalhin ko. Pagkatapos noon, lalo pa nating palalawakin ang ating kawan. Nagbistulang zona dito, si Rocky pa ang nanggugulo sa kanila. Bonjuk! Wapo kong anak. Mapalad ka talaga. Ang kambing ang nabibigay sa akin ng kapayapaan. O Caramel, bakit di ka sumama? Tingnan mo. Umalis na mga kaibigan mo, halika na. Sige nang hayaan mo na si Caramel dyan. Kapag hinawakan ko siya ngayon, magagalit si Isabel at susubukan niyang kagatin si Caramel. Hindi naging maganda ang pagdala kay Isabel dito ngayon. Isara muna natin si Ginang Isabel. Ayos, isara muna si Rocky. Pagkatapos, kukunin natin ang pusa natin. Rocky, huwag mong habulin ang mga kambing. Yung mga kambing, kuya, nagpalit na ng balahibo para sa taginit. Iniwan na nila yung balahibo nila para sa taglamig. Kaya parang pumayat sila ng kaunti. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga sila pumayat. Kaya lang dahil natanggal na yung balahibo nila para sa taglamig, numipis na yung balahibo nila kaya nawala na yung pagiging mabalahibo nila. Tsaka yung mga kambing natin, sa anin na lahi ng kambing, nagatasan, kaya medyo mas maliit sila. Pamuk! Pamuk! Ulang pamuk. Hayaan mo silang manginayin, kuya. Tara, isamulit natin sina Isabel. Kunin kaya natin ang pusa. Kung pumunta doon ang pusa, baka may asong pwedeng maging problema para sa kanya. May Kaplan, di ba? Nasaan si Kaplan? Bago umalis na siya. Rocky, magpakabait ka, aliga. At saka si Faisal natin. Nabaliw na siya sa mga kambing, mga kaibigan. Lalo na kay Bonchok siya na humaling. Sinusubukan pa niyang patungan ng mga kambing. Nababaliw na talaga. Siguro nagpapahinga pa si Faisal ngayon dahil tanghali pa. Pagdating niya, makikita niyo kung gaano siya nahuhumaling sa mga kambing. Kailangan talaga nating humanap ng kapareha para sa kanya, kahit anong mangyari. Wala na tayong ibang pagpipilian. Bonjuk, halika anak, nandito ako. Si Faisal hinahabol ang mga kambing, baliw talaga. Bonjuk, halika, nandito ako, halika. Mapipilayan niya ang mga kambing kung mapapatuloy siya ng ganito. Ngayon, ilabas muna natin ang pusa nito, kuya. PC, halika. Halika, PC. Halika, anak, halika. Sa totoo lang, tinatawag naming babae ang pusa, pero lalaki pala siya, mga kaibigan. Naguguluhan ng pusa ngayon kung bakit siya pinakawalan. Sana walang problema. Halika, anak. Halika dito. Pinangalanan naming Race ang pusa namin, kuya. May pinuno ang dog farm. Siya naman ang pusa namin. PC, lumapit ka nga, anak. Sana hindi siya tumakbo o tumalon para hindi tayo mahirapan. Sa totoo lang, medyo delikado na dito natin alagaan ang pusa, kuya. Alam niyo naman, nung mga 1 buwan pa lang siya, nakita ko siyang kawawa sa kalsada. Pumasok siya sa hood ng kotse. O tignan mo, sinusubukan nilang buksan ng pinto. Pagkatapos noon, hindi ko siya napaliguan doon dahil malamig, taglamig noon at umuulan pa. Inampon ko siya. May panahong balak na sana namin siyang ibigay. Wala rin lumapit na talagang gustong kumuha sa kanya. Pagkatapos, nagtanong kami anong gagawin. Nilapit siya ng Diyos sa amin. Sa totoo lang, gusto ko siyang ipaampon. Kung may mabuting tao, ibibigay ko siya. Sanggol pa siya. Sana mayroong isang tao na talagang mag-aalaga, magmamalasakit at mag-aalaga sa kanya habang buhay. Kasi hindi talaga bagay dito sa amin, pero hindi ko rin kayang itapon o ibenta. At hindi ko rin siya kayang pabayaan. Naghahanap ako ng maayos na pamilya. Kuya, sana may mabuting tao rin para sa pusa. Teka, tingnan ko muna. Peace, Pag nakita yun ng mga aso namin, sigurado magwawala sila, sina Rocky at iba pa, tumatahol pa sa likod. Nasa may bintana na pa sila. Si Rocky nagwawala sa may bintana, lagi silang nagbabangayan ng pusa. Peace, sa ilalim ng tiyan niya may nakalaylay na parang supot. Di ko alam bakit nangyari yun. May nakalaylay sa tiyan niya. Ngayon, sa totoo lang, ngayon lang siya unang lumabas dito. Simula nang dinala ko siya rito, hindi ko pa siya pinalabas sa labas ng container. Ngayon lang talaga siya unang pinalabas ko. Noong kuting pa siya, nilagay lang namin siya sa bakuran. Ngayon lang siya unang lumabas, kaya nag-aalangan siya. At di alam ang gagawin, tingnan mo. Namamangga siyang lumilingga-lingga. Anak ko. Rice! Race, tingnan mo, sa totoo lang, biluksan nilang pinto. Buti na lang nakaupo ako sa tapat ng pinto. Yung mga aso namin, kuya, hindi sila parang aso, parang tao talaga.
Marunong silang magbukas ng bintana, marunong din silang magbukas ng pinto. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klase mga aso sila. Kaya umupo ako sa harap ng pinto para hindi niya mabuksan. Wala rin itong kandado. Anak ko, Race, alis na tayo. Race, halika. Alam mo ba, lumaki na rin si Race na yon. Halika, buhatin natin siya na yung kaya ba niyang sakta ng mga kalapati, mga manok. Hindi, Isabel. magpakabait kayo. Nababaliw na ang mga Isabel, kuya. Nagtatalunan sila sa mga bintana at kung saan. Dumating na si Karam. Karam, teka. Teka, ipakilala muna natin kay Karam. May sasabihin ba si Karam? Karam, huwag mo kaming takutin ha. Teka, si Kaplan ang pinaka hindi matutuwa dito. Walang hilig si Kaplan sa mga pusa, tol. As in, wala talaga. Ngayon dadalhin ko siya, pakakawalan ko siya dun sa may mga kalapati. Sana huwag siyang tumalon sa mga kalapati ngayon. May ugali talaga ang mga pusa na ganyan. Medyo lumaki na rin to. Nung huli namin pinalaya siya, kuting pa lang siya. Bonchuk, tingnan mo ang dinala ko. Teka, anak, sumabit ang mga kuko mo. Mabubunot mo yan, teka nga. Huwag kang matakot. Mag-relax ka lang. Halika, ipakilala kita kay Bonchuk. Oo, anak, magpakabait ka. Ipinatong niya agad ang mga kuko sa leeg ko, sira ulo talaga. Kumakain ng damo si Bonchuk ko. Halika at ipakikilala kita sa kanya. Natakot ang pusa kay Bonchuk. Tiki lang anak, tiki lang. Kuya, hirap talaga siya makibagay dito. Natataranta siya, kundi lang siya natatakot. Nailang siya kay Bonchuk, ayan. Halika, pumunta tayo sa may gitna, tingnan ko nga. Humaba na ang mga kuko niya, diretso kang sinasaksak at halos laping ka ng baliw na yon. Kung may mag-aalaga rito ng maayos, sanay na ito sa bahay mga kaibigan. Ipaampun na lang natin siya para pareho kaming gumaan ng pakiramdam. Kasi dito medyo magiging problema siya sa amin. Pakawalan ko ba ang pusa sa tabi ninyo? Maglalaro ba kayo? Tingnan mo si Dede, binuksan na naman ang kabilang pinto. Dede, naghahanap ka na naman ng lusutan. Isinama mo pa si Destan bilang kasabwat. Magpakabait kayo ha? Hindi, Natasha. Mga pasaway. Simula ngayon, ikukulong ko na kayo dyan. Makakalakad na ako ng panatagang isip. Tigil. Tigil, Mingming, tigil. Si Caramel ay sumisigaw din sa atin. Sige, Caramel. Papunta na kami. Kung hindi ka lalabas at maghintay ka lang dyan, mananatili ka lang dyan. Teka, tingnan ko nga. Sana hindi siya makatakas. Hindi pa niya kaya kasi hindi pa siya lumalabas ng bahay. Ngayon, halika nga dito, anak. Pakakawalan ko na, kuya. Sana hindi niya sasaktan ng mga kalapati at manok. Tingnan mo. Guys, halika. Kita mo, takot na siya na yon. Nangikilig siya, tingnan mo. Kasi hindi siya sanay. Nanatili siya sa kinatatayuan niya. Rice. Teka, Riz, huwag kang pumunta sa maling lugar. Saan ka pupunta dyan? Lalabas ka ba para tumakas? Bawal tumakas palabas, maghintay ka. Teka lang. Mga manok, hoy anak, huwag mong ipasok ang mga kuko mo. Kung ilalapit ko siya sa mga manok, anong gagawin niya? Naisip ko kung atake siya. Ngayon niya lang talaga sila nakilala. Kitang-kita kung gaano siya nailang. Wala. Natakot ang pusa sa kanila. Tahimik siya dahil natatakot, tingnan mo. Ngayon lang niya ulit nakita ang mga ito mula nung kuting pa siya. Teka lang, papunta siya sa tabi ng tandang. Kapag inatake ng tandang ang pusa, siguradong matatakot ang pusa. Busy sa? May bunta si Rice ka. Rice, halika. Rice. Halika, pasya. Naisip ko kung hulihin niya mga kalapate, pero sa tingin ko, hindi naman niya hulihin ng marami. At kung makahuli man siya, hindi ko na rin siya pakakawalan. Ugali talaga ng mga pusa yun, kuya. Ngayon, natatakot siya ng sobra. Teka, sandali lang.
Tandang. Itong tandang na to, umatake siya, baliw talaga. Baka bigla niya akong tamaan sa ulo. Halika, Race. Halika, ipakikilala kita sa tandang. Wala. Kuya, hindi siya gumalaw dahil natakot siya. Teka, tingnan ko muna. Sandali, huwag ibao ng mga puko mo, anak. Grabe, ang talas ng kuko mo, parang baliw ka. Natatakot siya to, natatakot siya. Natatakot siya, hindi ko siya pipilitin. Hindi siya. Minsan bigla siyang lumalabas kahit saan. Hindi ito aso, kundi pusa. Natatakot sila. Hindi naman niya ako pakikinggan. Kaya wag na nating ipagsapalangan yun. Pero sa ngayon, maganda naman ang reaksyon niya. Wala siyang nasaktan o walang nanakit sa kanya. Siguraduhin muna natin. Sandali lang, Race. Huwag mong gamitin ang mga kuko mo, anak. Daling ko siya sa mga aso, tingnan natin. Odin. Odin, itong kaibigan mo, anak. Narinig mo ba, Odin? Alex. Tingnan mo kung paano nakatutok si Alex. Itong kaibigan mo. Carlos, maglalaro ka ba kasama ang pusa? Asil. Ayos, grabe. Wala namang sinabi kahit isa sa kanila. Marla! Mahal ba ng Marla ko ang pusa? Hector! Lahat sila ay nakatutok. Walang kahit anong tunog. Tingnan mo si Hector. Si Hector ay susugod. Hector, wag anak. Teka. Teka lang, Race. Race, sandali. Ay, si Natasha naipit. Bilis. Grabe, paano niya naipit? Sandali, Natasha. Sandali, Natasha. Naipit ang paa mo, ate. Sandali lang, Natasha. Sandali lang. Natasha, dumaan ka. Ayos na. Sandali lang. Baliw na babae. Bakit ka tumalon dyan? Loko ka talaga. Sandali, may pusa pa ako sa kamay. Natasha, nakahanap na naman ng paraan at nakatakas. Baliw, naipit na naman paa niya. Sandali, Natasha, ingat lang. Sandali. Ayos ka na ba? Nasaktan mo ang binti mo. Bonchok. Ate, dahan-dahan na lang natin dali ng pusang yan. Hindi maganda na nakatakas si Natasha. Nakahanap na naman ng paraan ng mawalang hiya. Natatakot si Ray, sabi niya, saan ako napunta? Isara na natin agad ito. Kuya, oras na para isara na ang mga ito. Tara, ilayo muna natin sina Apollo, Tyson at Maras dyan, mga kaibigan. Tapos, papakawalan ko si Carlos Baba sa bakuran. Panoorin muna natin siya sa video na to, ayos ba? Tyson, saan ko ba ikukulong ang anak ko, itong si Tyson? Saan ko ba siya ilalagay? Anak ng Argentina talaga to. Grabe, ang gwapo naman ng lalaking to. Nasaan si Faisal? Ayun, halika. Kapag hindi ko pinakita ang lalaking to, nawawala ang saya ko. Faisal, anak, anong ginagawa mo? Ang gwapo ng anak ko, purong karisma. Diyos ko, espesyal talaga ang pagkakalikha mo sa kanya. Kahit libutin ang walot isang lalawigan o buong mundo, bihira ang ganitong karisma. Grabe, anak ko talaga to, astig mo. Tignan mo ang karisma at tindig mo. Pero anak, bakit mo sinusubukan makipagtali kay Bonchok? Hoy manyak, Faisal. Bakit ka naumaling sa kambing? Astig ka, nanonood ka pa sa labas, Faisal. Sige, dito muna si Faisal, Papa. Isara muna natin ang mga bintana, kuya. Unahin muna natin ikulong si Faisal dito. Maganda ang pwesto niya rito. Siguraduhin natin ang bintanang to. Sige, ngayon Natasha, Karam, hindi naman kayo ang problema, wala namang mangyayari sa inyo. Ipasok natin si Tyson Baba sa bahay. Ipapasok ko si Tyson sa bahay. Hayaan natin si Tyson sa loob ng bahay, magpahinga siya ng malamig. Si Faisal naman, kasama ang kaibigan niya, magkwentuhan sila. Tyson, pumasok ka na. Sige, isara na natin ang bahay ng ganito. Ang ganda na nagawa natin dito, papakawalan ko na lahat to. Apollo Baba, Apollo, tingnan natin anong gagawin niya.
Apollo, kukunin din kita. Sandalyedan. Kalma ka lang. Apollo, ilalagay din kita sa bahay. Pasok ka na, boss. Sige, si Apollo nasa bahay na rin. Ayos ba? Jito, sigurado na tayo rito. Sino na ang susunod? Kailangan din nating ikulong ang mga kambing habang pinalalaya si Carlos. Sige, kunin natin si Maras. Si Sky Baba ay nasa loob pa rin at hindi ko muna siya ilalabas para walang abala. Kasi papakawalan natin si Carlos. Kunin natin si Maras. Saan ko siya ilalagay? Ilalagay ko siya sa tabi ni Tony. Maraz! Nandun din si Eres. Kailangan din natin ikulong si Eres. Maraz pa siya. Saan ka na, anak? Teka. Halika. Hindi ba kita pinakawalan? Halika, Maras. Teka lang. Anak, hindi ba kita pinakawalan? Kalma lang. Akala niya pinalaya ko na si Maras. Sandali lang, Maras. Halika, Pasha. Halika. Teka lang ang galing mo. Teka lang. Astik to astik. Halika, Maras. Halika, Maras. Halika. Hindi. Maras, lumipat ka. Sige, lagay na rin natin si Maras dito, kuya. Nandito na si Maras, walang magiging problema kay cheater. Ares. Saan natin nilalagay si Ares? Kapag nasa bahay si Ares, aatakihin niya si Faisal. Sa paanakan, tatalon at tatakas siya. Kay Tony naman, magpapares sila. Kung ilalagay siya kay Medusa, mag-aaway kaya sila. Medyo si Raulo rin si Medusa. Ares, Papa. Anak, ikukulong din kita. Narinig mo ba? Guwapo kong anak. Narinig mo ba? Leon kong anak. Halika, hintayin natin. Ngayon, ikandong na natin si Ares. Ilalagay ko ba siya sa tabi ni Medusa? Sandali lang, anak. Sandali lang. Hintay. Teka lang. Hindi pa ba tapos ang paglalandi ni Tony? Sige, subukan natin. Ngayon, panurin natin si Ares dito. Oo, pwede na natin palayan si Tony ngayon. Ay, hindi pa pala tapos. Hindi. Tony, lumampas ka, Tony. Lumabas ka. Walang lalaking aso. Ares, tumigil ka dyan. Sige, palampasin na si Tony. Ngayon, kuya, wala tayong lalaking aso sa labas, di ba? Sina Tyson at Apollo, lahat sila nakakulong nga. Ngayon, isara mo na ang mga kambing. Bakit ba natin pinalaya ang mga kambing kanina? Sandali, tawagin muna natin sina Bunchuk. Halika, Bunchuk. Halika, anak. Ayos na. Halika. Ngayon, pumasok ka na. Pumasok ka, Bunchuk. Pumasok ka sa loob. Sige na. Anak, halika rin. Pumasok ka rin. Ayos, ngayon naisiguro na rin natin ang mga ito, kuya. Ngayon, may sagyabal ba para may labas natin si Carlos, aso na makakalaban niya. Sana hindi umatake si Carlos sa mga babae. Kung okay ang sistemang ito, Marla, palalayain ko silang lahat. Asil, hindi ka pa sasama. Carlos, pumasok ka. Asil, maghintay ka lang. Tingnan mo si Carlos, Papa, grabe. Nagsimula na naman siyang umatake mula sa mga rehas. Carlos, hindi ko inasahan na ganito ka, anak. Nako. Joker, lumayo ka muna. Nako, anak, baka masira nilang mga rehas. Oy. Sandali lang, huwag mong ipasok ang paa mo. Halika dito. Sandali lang, kuya, sandali lang. Teka. Hintayin mo. Lumipat ka doon. Ayan. Guluhin muna natin ang konsentrasyon ni Carlos. Halika nga rito. Si Carlos na yon ay naghahanap ng aso na aatakihin. Tony, halika, sandali lang. Ayan. Carlos, Papa, saludo ako sa iyong danggal. Grabe ang tapang ng aking leon.
Kuya, nakita mo si Carlos? Diretso na agad siyang naghahanap ng mga atake. Ngayon, hayaan ko lang si Carlos na ganito para tuloy-tuloy siyang makahinga para medyo makabawi siya. Grabe ang anak ko, grabe ang anak ko. Dahan-dahan lang, laki ng bata, parang halimaw. Diretso agad kay Maslum ang atake. Ayan, kung hahatiin pa natin ang bakuran. Sige, masasanay din siya habang naglalakad. Kung palalayain natin siya at ililiis ng kaunti ang atensyon niya, hindi siya lalapit sa kanila. Teka, tingnan natin kung maglalaro siya ng frisbee. Carlos, halika. Ihagis ko na. 1, 2. Teka, 1, 2, 3. Takbo! Oo, naglalaro pa siya. Oh. Dalhin mo sa akin yan, anak. Dalhin mo sa akin yan. Dalhin mo na yan. Teka, wag mo akong kaagatin. Sige, ihagis ko na. Sandali lang. Huwag kang tumalon, takbo. Hinagis ko na, hintay lang. Ayok na, Carlos. Si Carlos baliw. Gusto agad makipagbunos sa akin, pre. Carlos, halika. Halika na, kumabanis. Halika. Dahan-dahan lang, huwag mo akong itumba. Tinitingnan niya na naman kung sino ang atakihin niya. Sundan natin tingnan natin gagawin niya. Hindi, pre! Huwag mo siyang kainin. Halika rito. Halika. Halika, Carlos, halika. Halika. Ang tapang mo talaga. Mashallah, ang tindig at ang dignidad mo talaga. Ngayon lang siya nakalabas sa hardin, di ba? O baka naman pinalabas ko na siya dati pero hindi ko na matandaan. Nagulat din siya, gaya rin ng pusa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sandali, gusto mo bang dalhin ko siya dun sa may container? Carlos, halika. Baka madumihan niya rin ang mga lugar na yun. O kaya laway niya. Carlos, halika. Halika na. Nasaan ang boy ko? Siguro doon mababalim si Isabel kapag nakita niya yon. Halika, Carlos. At least, kapag nasanay siya ng ganito, palagi na lang siyang susunod-sunod sa akin. Halika, pinapapasok ko si Carlos sa bahay ngayon. Carlos, halika. Halika. Halika, anak. Iyo, ang lugar na to. Halika. Aking matapang na anak. Mahal na mahal kita. Teka, suntukin ko ito. Anong gagawin ni Carlos? Hindi pinansin ito ni Carlos. Hindi niya pinansin. Sandali, upo muna ako dito para makita niyang pusa. Anak, magpahinga muna tayo. Kalma lang, Isabel. Pasaway ka, Isabel. Ay, pusa. Teka lang, Rocky. Talagang nagpakaangas si Rocky kay Carlos. Carlos, baba! Ang tapang mo. Grabe, leon ko talaga. Kita mo, kuya, ito ang gusto ko. Huwag mong sirain ang mga pula. Pumasok ka na sa bahay. Nagtanim kami ng sili. Pumasok ka na. Baliv. Malaking baby. Huwag kayong magpaloko sa laki nila. Bata pa rin ang kaluluwa. Anak, kayo naman nainggit sila sa'yo. Sige na, Isos. Rocky, sa akin. Kulang mo si Natasha para estapo siya. Natasha, sino yung babae, anak? Parang estatwa na siya kanina lang. Anak, bakit ka nandito? Ako ang nagdala kay Carlos dito. Bakit ka nandito, ikaw, pasaway? Bakit ka nandito, ikaw? Tingnan mo. Ay hindi, kuya. Parang hindi pa bagay si Carlos doon. May kunti pa siyang oras. Sandali, ilabas ulit natin siya. Carlos, halika. Sige na, Isos. Nabaliv na si na Isos, kaya lalabas ako. Halika. Carlos, alis na tayo. Halika. Aslan ko, nakita mo ba, kuya? Ganito na lagi. Sanay sumunod-sunod sa akin, masasanay siya. Makikinig siya sa mga sinasabi ko. Magiging matalino siya. Kapag dinala natin siya sa labas para mamasyal balang araw, doon tayo magiging kampante. Naintindihan mo ba?
Ngayon, pinalaya ko na si Carlos, kaya pwede ko nang palayain ang lahat ng mga lalaki nang walang problema. Nora, bantayan mo ang mga tuta. Nababaliw na si Nora. Halika. Halika, Carlos, alis na tayo. Sanay na si Carlos sa bahay, ayaw na niyang sumama. Halika nga rito. Dito tayo dumaan. Carlos, halika. Halika, Carlos, halika. Tara na. Halika, 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 halika. Mashallah, saboy ko. Dati, hirap talaga siyang huminga kung ikukumpara ngayon. Ganyan, tumatakbo ng mabilis. Babalik siya sa dati, kuya. Gagaling ang baga niya. Pagkatapos nun, hindi na siya mahirap ang huminga gaya dati. Kailangan natin siyang pa-ersisyuin ng kaunti. Ngayon, uupo muna ako dito sandali. Halika, Carlos, halika. Carlos, halika. Carlos! Carlos! Hindi na rin siya bumibisita sa mga kulungan. Nakita mo, masaya na silang lahat. Ito ang pinagsikapan ko, mga kaibigan. Kaya nga nagalap kami ng lugar para sa kanilang lahat. Matagal na namin inihanda at ginawa ito. Inayos namin ang mga pinto at lugar para mailagay at mapakawalan ng maayos ang mga anak nating di magkasundo o agresibo. Ngayon, sila rin ay makakapaglaro at makakapaglibang ng masaya. May lalabas nila ang kanilang enerhiya. Simula ngayon, araw-araw ko na silang ilalabas sa hardin ng ganito. Kasi kapag inilalabas ko sila, ako rin na nahihirapan. Ang dami ko pang kailangan gawin. Ngayon, ilalabas ko na lang sila sa hardin. Hayaan ko silang maglakad-lakad ng malaya. Hindi na ako makikialam. Baka makahanap pa siya ng babaeng aso. Makakapaglaro pa sila. Ayos na, ano ba bang hahanapin niya, di ba? Tingnan mo kung gaano siya kasaya, ang taas na ng damo. Mukhang maliit na si Carlos sa loob. Panahon na rin magputol ng damo. Kalingan mo, Carlos, anak, ha? Ang galing mo talaga, Carlos, grabe. Hindi pa sapat yung 5 kilo na nilagay mo sa kulungan. Mag-iwan ka pa ng 5 kilo dito. Hindi talaga nabubusog ang batang yan. Kahapon, 7 kilo ng manok na ibigay ko kay Asil at sa kanya. Talaga marami inihagis ko. Wala pang 5 minuto, naubos na nilang 6 o 7 kilo ng manok. Tingnan mo si Apollo, parang nababaliw na sa bintana. Apollo! Bantayan ang bahay, huwag lumabas. Kapag lumabas si Apollo, sigurado mag-aaway sila ng matindi. Carlos, nagkaalmoranas ka ba, anak? Anong ginawa mo? Ha? Halika na. Ngayon, tingnan mo, dadalhin ko ulit siya mula sa mga kulungan, papunta doon. Tingnan natin kung susugod siya sa mga kulungan. Tigil! Ang tapang mo talaga. O, tingnan, dumiretso siya kay Maraz. Huwag mong ipasok paa mo. Ayoko niyan, Carlos. Huwag mong ipasok ang paa mo. Hindi, huwag mong ipasok ang paa mo. Huwag mong ipasok ang paa mo. Halika. Halika, pumunta ka dito. Carlos, halika. Natatakot si Maraz sa akin dahil ako ang sumusuporta kay Carlos. Carlos, halika. Bakit ko sinasabing huwag mong ipasok ang paa mo? Baka maipit ka kapag ipinasok mo sa wire. Sige, nagalit na naman si Carlos. Tony! Kanino siya? Tumatama, ha? Si. Teka, ayun na. Papunta siya kay Lolo na nasa likod ng rehas. Keho. Nasa isang kwarto silang lahat, ilan mo. Tony, umalis ka dyan agad. Lolo, nagpalit na ng papel, Lolo. Tingnan mo si Destan, Grabe, tingnan mo kung paano nag-aana si Destan. Si Destan ko, ang galing ng anak ko. Grabe. Mga leon ko talaga. Nag-aalangan si Destan kay Lolo. Kung hindi, atake na sana si Destan. Tingnan mo si Destan. Leon ko talaga. Magiging alamat ka balang araw. Ano na, Lolo? Bakit tahimik ka na ngayon? Nagpalit na tayo ng papel, tol. Leon ko talaga. Carlos, halika. Carlos, halika. Hindi, naku. Huwag mong ilublab ang paa mo.
Halika, Carlos. Tingnan mo si Leo, hindi siya umatras. Tika. Psst, Carlos. Ganito mag-ehersisyo si Carlos. Nakakahinga siya ng mas maayos, pre. Carlos! Tingnan mo si Leo, Diyos ko. Babanatan niya si Carlos, baliw. Leo, kumain ka ba ng tapang sa hapunan, tol? Romeo! Uy, tumalon si Dede, sandali lang. Naku. Tumalon si Dede. Nilagay ko kamay ko sa bibig niya. Buti hindi napunit kamay ko, pero ang sakit, kuya. Tumalon si Dede, sira ulo talaga siya. Hoy, bakit ka tumalon? Makikipag-match siya kay Tony. Bilisan mo, isara mo ang recording, kunin mo si Tony. Kuya, isinara na namin si Dede. Tumalon yung manyak sa bakod ng paanakan. Nilagay namin siya sa tabi ni Eres, tapos bigla niyang sinubukang makipagtalik kay Tony. Si Tony ay inhit, mga kaibigan. Kailangan din nating bantayan si Carlos, kasi pwedeng makipagtalik din siya kay Tony. Si Carlos ay hingal na hingal. Ayos ka, Carlos. Saludo ko. Anak, huwag mong pilitin ang sarili mo. Si Tony ay babae. Saan ka naman namin ikukulong? Hindi pa napapansin ni Carlos na inhit si Tony. Kapag napansin niya, siguradong susubukan din niyang makipagmate. Sige, bantayan ko muna siya ngayon. Kung hindi uubra, ilalagay ko na lang si Tony sa isa sa mga kwarto ng paanakan, tol. Nakikita mo ba si Carlos? Hingal na siya. Ang galing mo, anak. Grabe, ang gwapo mo talaga. Italianong kabayo, anak ng Italia. Tony, saan ba kita ilalagay? Sabihin mo. O, Tony. Piliam, Tony. Lolo, mapakabait ka. Lolo, tingnan mo, bumabaling na naman kay Iris. Lolo! Ama, mapabasag ni Apollo ang salamin. Apollo, magpakabait ka. Kapag nabasag niya ang salamin, yari tayo. Ha? Nabasag ba niya ang salamin? Grabe, nabasag ang ibabang bahagi ng salamin. Tol, grabe talaga si Apollo, teka lang. Oo, hindi talaga nangyari ayon sa gusto natin. Una pa lang to, experience lang, wala tayong magagawa. Sige tol, wag na muna nating pilitin. Ayos ba? Kailangan kong ilihis ang atensyon ni Carlos. Binasag ni Apollo yung salamin, nabasag yung ilalim, baka tuluyan pa niyang ibagsak. At least sinubukan natin. Na yon, makakalakad na ng maayos ang mga anak. Mamaya si Carlos naman ang maglalakad ng isang oras, tapos papakawalan ko na yung iba. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Mag-ingat kayo, mga kaibigan ko.